wala siya mapagawang flagship project kasi kinukuha ng Congress yung budget ng presidente para sa malalaking... Kaya pala walang project dahil kinukurap. Pag-archive ng impeachment at saka yung Senate debate, sabay ito lumabas yung Senate debate eh. Hindi na-tackle masyado. Hindi na-follow up ng mga ibang news. Isang news pa lang ang laglabas nito. So hindi na siya na-follow up. Kaya gusto kong ipakita sa inyo para talaga idiin kung ano ang nangyari sa budget natin sa 2025. Dito tayo pumunta. Kasi yung impeachment, politika lang ho yun eh. Eto, pag nanakaw ho ito, kung sakasakaling mapatunayan, dapat talagang makulong. Kung sino man ang kumulimbat dito sa pera ng tax natin. Di ba? Dapat ito makulong. Ito, apektado lahat. Ito, parinig ko sa inyo. Ito. Panoorin nyo ito, ha? So, we're gonna show the viewers a graphic right now of the amendments made to the 2025 budget. I want you to explain this. Okay. So let's show this right now. So to the audience, what you're seeing right now, first is the 2025 NEP. That's the first line. Hindi, ganito, Karen. Ipaliwanag mo. Pinili ko, kasi di ba... Wait, mga kababayan, ha? Mali yung, alam ko, mali yung numbering na dyan eh. Dapat meron niyang nakalagay dyan by the billions kasi yan eh. Ipapaliwanag niya, billions yan eh. Hindi yan million, okay? There are 200 plus districts, di ba? So hinanap ko kung sino yung distrito na may pinakamalaking budget for 2025. So, Balik natin. Ibalik natin yun. Okay? Alright. Yung GAA, yan na yung na-approve sa General Appropriations Act. Oo. So, ibig sabihin, yung NEP niya, 2025 NEP, ang proposed ng DPWH is 2.530 billion. Pero nung lumabas yung GAA, naging 20 billion 999 ang isang 20 billion 999 million ang isang distrito. DPWH po ito, ha? Okay. Isa pa lang po itong departamento. Mula dun sa 2 billion po ito na kesyo na na approve o pinasa ng NEP. Ang pagkatapos nitong lahat-lahat ng BICAM at saka yung small committee, umabot ng 20 billion. Magkano yung inad? 18 billion. Nadagdagan siya ng 18 billion 469 million. Isang distrito lang yan? Isang distrito. Tapos, isang distrito lang ho ito, ha? Hello? Tiba-tiba yung distrito na ito, ha? 18 billion isang distrito ang nadagdag. Wow! Shit! Ilang babae ang mabibili mo niyan? Ilang lalaki mabibili mo niyan? Ay, kasi pervert. Baka ilang kotse mabibili mo niyan? Baka pati yung may bahay ka na sa ibang bansa, bumili ka na ng bansa niyan. 18 billion. Tapos yung isang distrito, ito second place. Ito yung second place. Ang NEP niya is galing to sa DPWH. In-extract ko lang yan. Hindi ko inimbento yan. Binigay sa akin ng DPWH ito dahil nung pinag-aaralan namin yung mga pinag-aaralan namin nung Marso pa lang kung ano ba talaga yung nangyaring kalokohan doon sa budget. Isang distrito, 1 billion 508 million 583. Ang GAA niya, 20 billion 795 million 429. Nadagdagan siya ng 19 billion. Oo. Wow! 19 billion. Ito yung top 2 district. Ibig sabihin, yung una nadagdagan ng 18 billion, yung pangalawang, yung second to the highest, nadagdagan ng 19 billion. Grabe naman yan. Tapos, ang pangit ng distrito nila, babaha-baha. Naku po. Gago! Do you remember anong mga distrito? Alam ko, pero ayoko i-disclose. Pero kasi ang sinasabi ko, to be fair to the district congressman. Alam daw niya, pero ayaw niyang ilabas. Kasi nga, hindi, para kasi, tama rin naman siya dito.
Let the people na involved explain. Pero tama din siya para at least hindi siya namumulitika dito. Hindi niya pinupuntirya yung tao. Ito ang problema nung budget natin. Pwedeng nangyari yan nang hindi nila alam. Hindi kasi, di ba, lumabas na lang yan eh. Oo. Pero hindi pwedeng nangyari yan nang hindi alam noong chairman ng Committee on Appropriations. Yun ang Okay. Pwede balik natin. Balik natin. Oo. Ito mas kung bakit yung small committee. Okay. So balik tayo. Nagigets nyo? Kasi may papaliwanag pa siya dito eh. Maaring yung congressman hindi niya alam. Okay? Pero, napakalinaw na alam nung nagdi-decide. Kasi siya nagdagdag eh. Sino ba nagdi-decide? Siya. Ang total additional is 18,469,000,000, di ba? That's one district sa viewers Yes. natin. Pero ang na-discuss sa BICAM, ang nasa BICAM is 5 billion. 5,272,000,000 na naka-FLR. Oo. Ibig sabihin, hindi release ni Presidente. So you have to give him credit, di ba? Malinaw dyan ha. So ang dinagdag, 18 billion. Okay. Tapos after the BICAM, naging 5 billion na lang. Kasi daw, ang dahilan daw, sabi nito ni Tiangco, hindi daw inapruban yung 18 billion ng presidente. So ginawa lang niyang 5 billion yung dagdag. Okay? Hindi niya ni-release yung 5.2 billion. Yung nag-additional na 19 billion, 13. hindi, yung 13, ang tanong ko, Sana- kung ang BICAM is 5.2 billion, ibig sabihin ba sa small committee ba? Ayaw nila ilabas, di ba? Paano na? Kasi doon sa BICAM, So, naintindihan ninyo, yung 5 billion, hindi nga inaprubahan ng presidente. So, ginawa lang 5 billion. Sa difference between the 18 billion minus 5 is 13 billion. So, inad yun ng small committee. Yan yung pinupuntirya niya dito eh. Sino itong nasa small committee na nag-a-add ng sobrang laki? records, 5.2 billion lang. So, saan nanggaling yung 13? Sa small committee ba? Okay, question yan. Yung isa naman, ang additional 19,286,846, ang total BICAM is 4,970,179. Hindi rin release ni Presidente yan. So I'm saying, alam ko, nagalit siya kasi hindi nga niya pinapa-release yung mga yan. Ilan magkano ang hindi na-release ng presidente? Up to July 29, mga 84 billion. Okay, 84 billion. Yeah. So the president didn't release the funds because he is doubtful, suspicious? Hindi, pag-aralan mabuti. Tsaka doubtful. Kasi ang nakakapagtaka doon, yung iba, congressman ka, di ba? Hihingi ka ng project, dadalhin mo sa distrito mo. Yung iba, hiningi ng isang congressman, dinala niya sa ibang distrito. So how do you explain How that? is that possible? Hindi, kasi yung iba, sila proponent, pero hindi nila dadalhin doon sa distrito. Sa nakakapagtaka, bakit hindi mo dadalhin sa distrito? Di ba kung... Alam niyo kung bakit hindi dinadala doon sa distrito? Hihingi sila ng budget, pero hindi nila dadalhin sa distrito. Alam niyo kung bakit? Yung contractor, ayaw niya mabuking. Nakamag-anak niya, at kung dito ko ilalagay sa distrito ko, malalaman pa. So, iaano ko na lang doon sa kaibigan kong distrito. Kausapin ko siya, pare. Ito yung contractor na anuin mo kunin mo. Ito, maglalagay ako sa iyo ng, ako nang bahalang humingi ng budget. Ilalagay ko dyan sa iyo yung proyekto. Meron ka dyan, pero ito ang contractor na ito. Yung contractor, actually, siya rin yun na naglagay. Para lang medyo mahirapan i-trace. So, dito pala, makikita mo na kagad na malaking katarantaduhan ito. Bakit to? Kasi, ikaw ay distrito, representante ka ng district mo. Bakit ka humihingi ng budget para sa ibang distrito? Doon pala, amoy mo na. Ba't mo doon dinadala? Ganon kayo nung congressman na nandun? Di ba? I work hard para madala ko sa distrito ko, para makinabang yung residente ko. Tapos may mga ganon. So yung
yung karamihan na naka-hold on is yung iba yung proponent at iba yung district na pinuntahan. Oo. Now, Toby, you have been a representative under many presidents Yes. already. This is not the first. Pang Yes. ilang taon mo na bang This is my 5th time bumalik sa Congress. Isipin mo, panglimang, is this the worst? Is this the most corrupt budget cycle you have ever witnessed in your life? No, I remember I questioned already this procedure in my early, maybe first or second term in Congress. Pero wala, kasi okay, balik natin do. Sabi mo nag-independent ako ngayon. This is the longest time I've been in the majority kasi yung buong 3 years nung 19th Congress, majority ako, 'di ba? Tapos nung nagbotohan lang ng 20th Congress, tsaka ako nag-independent. Balikan natin, 15th Congress, I was a member of the majority for only 1 year. Kasi hindi ako sang-ayon doon sa proseso ng pag-impeach kay Chief Justice Corona. And I voluntarily left, hindi ako tinanggal. I resigned my committee chairmanship. I said I'll be an independent. So, 15th Congress yun. So, 15th Congress, since same leadership sa 16th Congress, nag-independent rin ako nun. 17th Congress, I was for Binay, natalo si Binay. I was being offered to join the majority. Out of delikadesa, natalo yung presidente ko. I will take the consequence. Okay. Hindi ako sumama kay Duterte. No. And bear in mind, Pinoy and Duterte in those times were very, very, very popular. So I will not go with what is popular. I will go with what is right. Okay. Now, so my question is, how different is this budget, the way it was crafted, compared to everything you've witnessed in the past? Hindi, doon talaga yung problema eh. Doon, di ba, But are the figures scandalous now? Hindi, kasi iba, siyempre lumalaki naman yung economy. So lalaki talaga yung budget eh, di ba? It's ganun eh. Pero ito talaga, nagulat din ako because okay, ganito, kaming mga congressman, pag lumabas yung budget, wala naman magsasabing it's enough. Di ba parang sa bahay yan eh, di ba? May budget, hindi enough pagkakasya. Kasi ang trabaho namin is paggawa yung mga kailangan, hindi kaya ipagawa ng local government na hihingin sa national government, di ba? Pag hindi naman namin ginawa yun, nagkulang naman kami kasi kami naman sisingilin. O sabihin tagal mo na dyan, wala kang napapagawa. Di ba? Ganon. So, pero, yung makapagdagdag ka nito. Ngayon lang ako nakita. Ngayon lang ako nakita na makapagdagdag ka niyan. Kasi lahat kami magre-request. Ang hirap makapagdagdag siguro ng 1 billion o 1.5 billion. Para sa proyekto. Merong nakakapagdagdag ng 1.5 billion. Siyempre, yung mga malalapit sa speaker, mas malaki doon. Pero ito, grabe ito. Oo. Pero yung kaming mga ordinary congressmen, hindi kami makakapagdagdag doon. Di ba katulad, let's be very open, I'm perceived to be close. Di ba? Because you are a relative in a way. By affinity. By affinity. Yes. Oo. Hindi ako nakaka-request ng additional na 1 billion. You can't? Well, okay. Kaya nga sabi ko 2025 budget, walang dagdag na 1 billion sa akin. Oo. So It's much paano less. to? Itong mga distritong ito na itinuro mo, ang mga dagdag 18 billion, 19 billion. From the NEP, from the NEP. Oo, from the NEP. So, do you want, wag na lang NEP ang basihan? Gaan na lang. Ano yung tamang basihan? No, because this is the additional eh. Yan. The NEP is So, the budget of the president. This is based doon sa proposal ng DPWH, ito ang para sa distrito na ito. So, paano nangyari yun? Siguro, para sa transparency, kaya nga tanong natin yung small committee. Saan ba yan? Sa small committee ba yan? O sa BICAM ba na dagdag? O saan? Okay. Now, Representative Tiangco, were you not a part of the Appropriations Committee at one point? I was vice chairman. Ang dinefensahan ko doon is... Kasi baka mapulaan ka. Hindi, okay lang. Sabihin I nila, was not bakit a di member mo... I was not a member of the BICAM. Okay. I was never a member of the BICAM. I was not a member of the small committee. Ang dinipensahan ko doon, the last budget, for 3 budgets, ang dinipensahan ko doon is the should. And I think Office of the President. And this last budget, they let me defend agriculture.
Okay. So, in Okay. other words, you had no say wala akong in alam effect. dyan. You had no say. Now, why would the president allow the speaker, allow Appropriations Chair Zaldico to murder the Did he budget? allow? Okay. Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, I mean, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Saldico? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Di galit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple, di ba? Bakit namin Dito mga kababayan, hindi po ako nagsabi Zaldico, makinig ka. Sabi ni Tiangco, tinanggal ka. Hindi ako nagsabi, si Tiangco. Sabi ni Tiangco, tinanggal ka. Dahil galit daw ang presidente. So galit siya yung si Marcos. Ulitin ko ipi-play natin. Kasi ang sinasabi, remember, yung claim ni Zaldico ay health reason. Kaya siya nawala sa APRO. Pero ano di sinasabi ni Tiangco dito? Allow Appropriations Chair Zaldico to murder the Did he budget? allow? Okay. Or didn't we remove? Okay, yeah, buti you brought that up. He's not getting, I mean, syempre sabihin, separation of powers, di ba? Bakit namin tinanggal si Saldico? Bakit namin tinanggal si Saldico? Well, first fact, according to Tiangco, tinanggal namin. Sino yung namin? Bakit? Hindi, bakit? You read between the lines. Di galit yung presidente dun sa nangyari sa budget. Simple. Galit ang presidente dun sa nangyari sa budget. So parang sinasabi niya, kasama siya doon sa nag-decide na tinanggal si Saldico. Di ba? Bakit namin tatanggalin? Alam namin galit siya dun sa nangyari sa budget. Kaya tinanggal. Now, ito tanong to ng pangkaraniwang tao. Can the president rein in on the speaker? Karen, it's a difficult. I mean, sometimes I text the president some unsolicited suggestions, but the speakership is one thing. It's so sensitive kasi baka pag hinalaan ako na interesado lang ako sa posisyon ng speaker. So it's one thing na hindi ko siya makausap directly. Were you ever a contender? I mean, set the record straight. I'm reading, you were a contender. Albi Benitez was a contender. Were you making proactive moves to No. the speaker? You name me one congressman na kinausap ko. Ang nangyayari noon is because nga, of course, mahirap to. Kasi wala naman aamin. And I understand why. Because nga, papapunta tayo doon sa susunod, natakot sila doon sa mga soft, di ba? But right after the elections, madam, even up to the last day, even up to Sunday, ang tanong, wala pa bang utos ang Malacanang? Wala bang pagbabago? You can ask Albi, you can ask Duke. Ganon lagi ang tanong. Wala pa bang order? Kami nag-iintay lang kami. Kasi that started nung nagpapapirma sila, di ba? Remember, right after elections, hindi pa tapos yung 19th Congress. To malinaw talaga na nanggagaling ang command pagdating sa speaker doon sa presidente, lalong-lalo na dito na kung saan si Marcos. So ibig sabihin, dahil naging speaker si Romualdez uli sa 20th Congress, he allowed. So kung salot sa tingin ninyo si Romualdez, ay dahil yan pinayagan ni Marcos. Yan ang sinasabi dito.